Alam mo ba kung ano ang electrical tape? Paano ito ginagawa at paano ginagamit? Kamusta mga engineer? Napaisip na ba kayo? Paano naging mahalaga ang simpleng electrical tape sa kaligtasan at paggana ng maraming bagay sa paligid natin? Itong itim, makulay o puting tape na ginagamit sa electrical installation sa sakyan at elektronikong kagamitan. Sa likod ng rolyong ito, may kahangahangang inhenyeriya, dekadang pag-unlad at agham na pumipigil sa aksidente at nagpapanatili ng daloy ng enerhiya. Pero sa huli, ano nga ba ang electrical tape? Ang electrical tape ay isang malagkit na material na ginawa para pigilan ang daloy ng kuryente. Nagsisilbi itong harang sa energized na konduktor at kapaligiran, pumipigil sa kuryente, short circuit at aberya sa electrical system. Bukod sa pag-insulate, pinoprotektahan din nito ang wire laban sa kahalumigmigan, abrasyon, kemikal at pagbabago ng temperatura. Hindi lang ito para sa mga elektrisyan, makikita rin ito sa cellphone, computer, kotse at sasakyang pangkalawakan. Paano nga ba ito nagsimula? Ang kasaysayan ng electrical tape ay nagsimula pa noong unang bahagi ng ika-20 siglo, kung kailan ang lumalawak na elektripikasyon ay nangangailangan ng mga praktikal na solusyon para ma-insulate ang mga koneksyon. Bago ito, tela na binabad sa bitumen o barnis ang ginagamit, pero ang mga materyales na ito ay hindi gaanong nababaluktot at madaling nawawala ang dikit kapag uminit. Ang revolusyon ay dumating noong 1900 at 46 nang ang kumpanyang 3M o Minnesota Mining and Manufacturing ay nakabuo ng unang polyvinyl chloride electrical tape. Ang malaking inobasyon ay ang pagsasama ng polyvinyl chloride o polyvinyl chloride sa synthetic rubber adhesive na lumikha ng isang produktong nababanat, matibay at may mahusay na insulasyon. Sumikat ang tape noong ikalawang digmaang pandaigdig dahil sa mabilisang pagkukumpuni ng mga kagamitang militar at mula noon ay nanatili itong popular. Pero paano ito ginagawa? Ang proseso nito ay eksaktong pagsasayaw ng chemistry at inhinyeriya. Nagsisimula ito sa pangunahing material, kadalasan polyvinyl chloride na pinipili dahil flexible, matibay at mataas ang resistensya sa kuryente. Ang polyvinyl chloride ay ginagawang manipis at pantay na pelikula. Pagkatapos, ang pelikulang ito ay inilulubog sa mga plastifikante na nagbibigay ng elasticity at kakayahang umangkop sa matinding temperatura mula sa -18 antas Celsius hanggang 80 antas Celsius sa karaniwan. Pagkatapos, inilalagay ang pandikit na gawa sa sintetikong goma tulad ng styrene butadiene rubber or styrene-based butadiene rubber. Sa isang bahagi ng pelikula, ang pandikit na ito ay binabago gamit ang mga resinang nagbibigay ng instant na dikit, kahit sa hindi pantay na mga ibabaw. Sa huli, nilalagyan ng barnis ang tape para tumibay laban sa kahalumigmigan at ultraviolet rays, tapos iniikot sa ganitong mga rolyo. Alam mo ba, ang itim na kulay ang pinakakaraniwan dahil sa carbon pigment na nagpapalakas dito laban sa init. Pero paano nga ba talaga ito gumagana? Ang magic ay nasa combination ng mga dielectric at mechanical na katangian. Ang polyvinyl chloride ay may dielectric rigidity na hanggang 600 volts kada libong bahagi ng pulgada. Ibig sabihin, lumilikha ito ng harang laban sa karaniwang kuryente na may boltahe na 127 volts o 220 volts. Kapag tinakpan mo ng tape ang nakalantad na kawad, nag-i-insulate ito at nagbibigay ng hindi konduktibong patong na pumipigil sa daloy ng elektron. Pinoprotektahan din nito at siniselyuhan ang lugar laban sa tubig, alikabok at kemikal. Bukod pa sa pagpapatibay, dahil sa pagdikit nito sa mga konduktor, napapadiin nito at nababawasan ang mga panginginig na maaaring makasira sa koneksyon. Ang bisa nito ay nakadepende sa kapal at kalidad ng pagkaka-apply. Ang pag-overlap ng 50% hanggang 70% sa bawat ikot ay mahalaga para makabuo ng tuloy-tuloy na harang. Pero tandaan, hindi pang matagalan ang electrical tape. Sa paglipas ng panahon, sobrang init pagkakabilad sa araw o solvente, maaaring masira ang pandikit o ang polyvinyl chloride na nagpapababa ng bisa nito. Kapag napalitan mo na ang electrical tape sa lumang kable, mapapansin mong minsan nanlalagkit ang pandikit sa kamay o kaya tumitigas at nadudurog na ito. Pero pare-pareho lang ba ang electrical tape? Ang totoo, hindi lahat ng electrical tape ay pareho at bawat uri ay ginawa para sa partikular na pangangailangan. Gawa sa polyvinyl chloride o vinyl, ito ang pinakakaraniwan at ideal para sa mababa at katamtamang boltahe hanggang 600 volts. Makikita mo rin ito sa ibang kulay maliban sa itim na ginagamit bilang pagkakakilanlan ng mga wire na pula o berde. Pero meron din tayong gawa sa goma na inilalagay sa pamamagitan ng pag-unat para makabuo ng pangalawang balat sa mga dugtungan. Ginagamit na ito sa high voltage kable at subestasyon.
Meron din tayong varnished cambric gawa sa cotton na binarnisan na kayang tiisin ang hanggang 105 Celsius at madalas gamitin sa electric motor. Meron din tayong mastic na may layer ng sealant gaya ng butyl na lubos na nagpoprotekta laban sa kahalumigmigan. At ito ay perpekto para sa mga underground or outdoor na instalasyon. Ang polytetrafluoroethylene o Teflon ay kayang tiisin ang temperatura na hanggang 200 degrees Celsius at matitinding kemikal at ginagamit ito sa mga industriyang aerospace at chemical. At meron din tayong gawa sa fiberglass na talagang matibay laban sa pagkasira at kayang tiisin ang matitinding temperatura. Kaya ang isolante ay yung mga uri ng electrical tape. Ang ginagamit sa lahat ay electrical tape na gawa sa polyvinyl chloride. Lahat ng isolante, polyvinyl chloride ang gamit. Lahat ng electrical tape ay gawa sa polyvinyl chloride at ginagamit ito sa lahat. Electrical tape A, lahat ng uri ng electrical tape, lahat ng uri ay gawa sa polyvinyl chloride. Ginagamit ang polyvinyl chloride sa lahat ng uri ng electrical tape. Ang electrical tape na gawa sa polyvinyl chloride ay ginagamit sa lahat. Ang complex na electrical tape ay ginagamit sa masisikip na espasyo at sa construction. Pinoprotektahan nito ang mga koneksyon sa mga basang lugar. Ngayon, kung naintindihan mo na ang kahalagahan ng electrical tape para sa kaligtasan ng kuryente, ano ang silbi ng pag-insulate ng isang wire kung ang buong instalasyon ay hindi maayos ang pagkakagawa? Marami pa ring hindi pinapansin ang pinakamahalagang bahagi ng construction o renovation, ang electrical plan. Ito ang nagtatakda kung paano iikot ang kuryente, saan ilalagay ang saksakan, paano maiiwasan ang overloading, at paano mababawasan ang panganib ng aksidente gaya ng short circuit at sunog. Balik tayo sa usapan, patuloy namang umuunlad ang electrical tape. Ngayon, ang mga electrical tape na anti-sunog na may flame retardant na pandikit ay required na sa mga eroplano at data center. Pinagsasama ng heat shrink na version ng insulation at mechanical na pagkakabit. At pumasok na rin ang sustainability kung saan ang mga brand gaya ng 3M at Hellerman Titan ay gumagawa na ng mga tape na gawa sa recycled na polyvinyl chloride at flame retardant na pandikit. Ang hinaharap ay nasa paghahanap ng mas matatalino at mas eco-friendly na mga materyales. May mga pag-aaral tungkol sa tape na may sensors na kayang mag-detect ng sobrang init o graphene nanocomposites para sa mas mataas na thermal conductivity. Bukod dito, ang mga biopolymer na galing sa mga halaman ay maaring pumalit sa polyvinyl chloride na nagpapababa ng epekto sa kalikasan. At hindi pa doon natatapos. Saan? Sa panahon ng dekuryenteng sasakyan at renewable energy, ang tape para sa high voltage na baterya hanggang 1,000 volts ay patuloy na umuunlad. Higit pa sa mabilisang solusyon ng electrical tape. Ang produktong ito ay bunga ng pangangailangang pangkaligtasan, lumago kasabay ng chemistry ng materyales, at ngayon ay mahalaga sa teknolohiyang nagpapaandar sa mundo. Maging sa poste sa inyong kalsada, sa inyong earphones o sa isang istasyon sa kalawakan, ito ay gumagana. Tahimik kaming nagtatrabaho para maihatid ang enerhiya ng ligtas sa iyo. Kung nakarating ka hanggang dito at nagustuhan mo ang video, mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakasubscribe, i-like mo na rin at i-activate ang notifications. At kung sa tingin mo ay interesante ang aming nilalaman, maaari mong isaalang-alang na maging miyembro para matulungan kami na magpatuloy sa paggawa ng content dito sa platform at maalala ka namin sa aming mga video. Kung gusto mo pang malaman ang mga kursong inirerekomenda, iscan ang QR code o i-click ang link sa video description. Para magkaroon ka ng access sa mga oportunidad na magpapahusay ng iyong kasanayan at magdadala ng pagbabago sa iyong career. May electrical tape ka ba sa inyo? Alam mo bang marami itong klase? I-comment mo dito dahil gusto kong malaman. Dito sa gilid, may 2 option ng mga interesting na video na kailangan mong panoorin para mapalawak ang iyong kaalaman at mapukaw ang iyong kuryosidad. At kung gusto mong tumulong sa amin, i-like mo ang video, mag-subscribe ka sa channel, i-activate ang bell notification at isaalang-alang na maging miyembro ng channel. Hanggang sa muli mga mahilig sa inhinyeriya, kita tayo sa susunod na video.